na hindi ho natin minamaliit ang trabaho ng Senate staff. Marami po naman diyan mga kapatid yung pong, regardless kung sinong senador, sa mga committees halimbawa, nandiyan pa rin sila. Ito po yung kumbaga, mga regular ho na mga manggagawa in the Senate na sa panahon po ng budget, lalo na po yung nasa Committee on Finance, marami po diyan na po din tumanda. Kasi nga mahirap po yan, hindi pa pwedeng mga bagitong hahawak niyan kasi napaka-technical po ng trabaho niyan. Mga committees na importante po, lahat naman po mga kapatid actually importante. So may mga staff dyan na talaga pong naandidiyan na po sila. Hindi ho natin tinatawaran ang kanila pong sakripisyo at sipag din. Okay? Pero gusto ko rin liwanagin, girl, na sa panuntunan po sa Kongreso, hindi naman pinagbabawal, Aaron, na ang iyong, kahit na nga asawa mo kahit na kapatid mo, anak mo, pwede mong kunin na chief of staff. Pwede, pinapayagan po yan. Pwede kang mag-employo ng kamag-anak mo doon sa core staff mo. Hindi po yan ipinagbabawal. Okay? Pero, in this case po naman, siguro kung mamarapatin po ninyo, mailhad lang namin sa inyo na sa kanya pong, in his case, sa kanya pong opisina, meron pong naiulat na at babalikan po natin yung column nga ni Jairus Bundok, ano po, nitong araw ng araw po ng Friday. Ang May title nito 22. ay, Shut down Bato's office, revoke other privileges. okay, para lang ho ninyo din mapagtanto kung magkano po ang ating ginagasta, in this particular case po, sa office ni Senator Bato. Iklaro ko lang kung ano ho bang pakialam natin dito. Kasi nga, sa nangyari pong gulo dyan sa Senado at ngayon nga po malamang ay meron pong mga debate mangyayari ho na naman at sana nga po ang mga debating ito ay maging intelihente at doon po sa usapin po talaga ang sa katotohanan po ng pangyayari noong pong Mayo at 13. Ulitin ko lang, nasa ngayon mga kapatid, ang budget po for this year ng Senado ay 8.57 billion pesos. 8 billion 575 billion pesos. Mga kapatid, kapag yan po'y ating kinuwenta sa 365 days, lumalabas po na gumagasta ang bayan ng 23.47 million pesos a day. Huwag mong ikasasama ng loob ng ating mga kaibigan in the Senate na tayo po yung nagkikwentada rito. Kasi nga ngayon, sa nasaksihan po natin na gulo dyan, marami nagtatanong, are we getting our money's worth? Senate, composed of 24 members only. Sa Kamara de Representante po, ang budget nila for this year ay 27.7 billion pesos. 27.7 billion pesos. Yan po ay 3.2 times na mas malaki sa budget ng Senado. Pero ang Kamara mga kapatid, kung atin pong kikwentahin yan sa 365 days, lumalabas po ng mga 75.8 million pesos a day ang ginagasta ng taong bayan. 75.8 million pesos a day. But, ang Senado, 24 lang. Ang Kamara de Representante po ay 281 members, mga kapatid. So kumbaga mga kapatid, ano po, sa 24 at sa 318 members, kita po ninyo yung laki ng perang ginagasta natin to run this particular branch of the legislature. 24 members only. So ikaw na nakikinig ngayon, tingin mo ba sulit ang ating ibinabayad sa kanila? Puntahan natin tong artikulo ni Ginoong Jairus Bundok at ilang pa hong mga artikulo na pinanggagalingan po ng kwentadang ito. Muli mga kapatid, maaaring sabihin, walang batas na nagbabawal dyan. Pwede nilang gawin yan. Pero ikaw na nakikinig ngayon, na araw-araw obligadong magtrabaho at magpagal. Sa iyong palagay, patas ba ito?
Simulan natin mga kapatid sa sweldo mismo muna ng Chief of Staff ng isang senador. In this case po, Office of Senator Bato de la Rosa. Bato's 10 employee relatives were identified by Impact Leadership Youth Empowerment Group based on his sworn disclosure of relatives in government as of June 30, 2025. Monthly salaries are presented from separate research of 2026 pay grades. Chief of Staff, Marian Cristel de la Rosa Estuesta. Daughter, 210,718 pesos. Mona Lisa de la Rosa Gino, daughter, Director 2, 131,807 pesos. Ruvian de la Rosa Garcia, sister, Supervising Political Affairs Officer, 81,796 pesos. Jessica May P. de la Rosa, niece, Supervising Legislative Staff Officer 3, 116,643 pesos. Joanne Sedi P. de la Rosa, niece, Supervising Legislative Staff Officer 3, 116,643 pesos. John Kerwin D. Garcia, nephew, Political Assistant Officer 2, 36,125 pesos. Jose Erwin Garcia, brother-in-law, Supervising Legislative Staff Officer, 91,306 pesos. Ronald Yambao, brother-in-law, Political Affairs Office 2, 36,125 pesos. Rebecca Comandante, sister-in-law, Political Affairs Officer 3, 42,178. Jennifer Comandante, sister-in-law, Political Affairs Officer 3, 42,178. Their monthly salaries total 905,519 pesos excluding allowances. At kapag po sinama mo na ang lahat mga kapatid rito, pati po yung sweldo ni Senador Bato de la Rosa, na higit po 300,000 bawat buwan, kapag po kinwentada yan, may kwentada po mga kapatid na aabot sa 1.2 milyong piso ang ating pong gastusin para po sa tanggapan lamang ni Senator Bato. Mga kapatid, may mga nagsasabi na bakit di mo lahatin niya sila? Alam niyo po, basically, lahat po ng mga senador, ito po standard na sweldo ito sa posisyon na binabanggit. Standard po yan. Naiiba lang si Senator Bato kasi nga 7 buwan siya halos na wala. Kaya po itong pinag-uusapan ngayon at may mga artikulo po na ito rin po ang pinag-uusapan. Kasi po kung hindi lang siya ang wala ng 7 months, baka pati yun maisasama po natin. Hindi po ba? In all fairness naman sa ibang mga senador na nandidiyan. Kaya nga po kapag kinuwenta po ito, pati po yung sinasabing annual salary, para po ito sa salary grade ng 2026 table, excluding allowances, benefits, premium, mid-year bonus, year-end bonus, 14.4 million po ang binabanggit na annual po na gastusin natin para dito. Kaya nga muli mga kapatid, ang ating katanungan sa ngayon na siya po'y nagtatago ngayon, dapat ba siyang tumanggap po ng kanyang sweldo? Well, call niya yon kasi nga si Ethics Committee Chairman J.V. Ejercito nananawagan lang sa kanya na huwag ka nang tumanggap ng sweldo. Pero sabi ni Senator Bato, hindi daw siya tumanggap ng sweldo. Pero may checking ini-issue at ibinigay sa kanila. Ay, wala na ho tayong kumbaga informasyon tungkol doon kasi nga desisyon niya yan. Hindi po ba, pinaalam po lamang namin sa inyo ang informasyon. Kasi nga, uulitin natin,
Sa 24 senators, ang ating pong budget sa isang taon ay 8.575 billion pesos for 24 senators. Ngayon mga kapatid, meron pa hong ipinapanukala sa Senado na baguhin ang rules. That obviously to favor Senator Bato. Ano po ito? Mga kapatid, sa kasalukuyang pong Senate rules, ito po ay Rule 14 under po ng Section 41 kasi meron diyang mga senador, in fairness po, gusto perfect attendance. Ibig sabihin po, para naman kapag meron pong annual po ng mga reports, di ba may ganyan yan? Sino mga perfect attendance? Ibig sabihin, physically present ka. Pag sumapit ang alas 3 ng hapon, punta ka doon sa sesyon, pa-attendance ka, pwede kang pumunta ng office mo o kaya meron kang meeting within the Senate premises, sasabihin mo sa kanilang SecGen na dito ako ha. Yun. Physically present. Kasi po ngayon mga kapatid, ito po yung provision sa kanila pong rules. Basahin ko po ito sa wikang English, no? Section 41. Senate sessions po ito, under Senate sessions. All right. 41. The President, after consultation with the Majority Leader and the Minority Leader, respectively, may postpone the holding of the session on a day-to-day adjournment or convene and hold the session through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means using appropriate information and communications technology systems due to force majeure or the occurrence of a national emergency as determined by the majority of all the members of the Senate, which may prevent the convening of the Senate or the physical presence of its members in the session hall. Yan po ay nangyari po na rules nila noong pandemic. So sinasabi po dito, ang elemento, ang requirement, dapat meron pong force majeure, sabihin natin matinding kalamidad na tumama na talagang physically mahirap maka-attend sa sesyon physical yung pong senador, o kaya po naman ay merong national emergency. Kaya pinapayagan ang sinasabi po na paggamit ng teknolohiya. Yan po basically ang wisdom dyan. Yan ang kanilang rules kasi nga galing tayo ng pandemic. Yan po yun. Meron pong kumbaga requirement muna, requisite. Ang gustong mangyari ngayon, eto. Ang proposed amendment, eto. Allow a senator for justifiable reasons to attend and participate in the session through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means using appropriate information and communication technology. Yan ang gusto po nilang amendment. Sabi po ni Senator Ping Lacson sa atin mga kapatid, ang sabi po niya, mukha daw pong malabo itong maipasa kasi nga mahaba-haba ang diskusyon dyan and meron pa yung publication. So mga kapatid, ito pong nasabing amendment na ito, sa halip po na klaro yung force majeure and national emergency, justifiable reasons na lang. Yan justifiable na yan, sino ho ang magsasabi na justifiable yan? By simple vote of the majority? So obviously mga kapatid, ito po ay catered para kay Senator Bato. Lalo na perhaps sa usapin po ng pagpili ng Senate President. Kasi kung si Senator Bato ay hindi na naman sisipot sa Senado, ngayon po kasi mahigpit, 11-12. 12 ngayon ang majority. Kasi nga 13 yan. Si Senator Bato malamang hindi na naman sumipot. So 11-12 yan. So isa lang po ang bumalimbing na naman sa kaliwa, sila na majority. Di po ba? So ngayon, para masiguro mo na merong kang 13, papayagan na po si Senator Bato gamit po ang Zoom, StreamYard, or Viber. Paano yun? Sa kapakanan ng mga senador na gusto po talaga
ay present physically. Hindi po ba? Ano yung sinasabing justifiable reason na ito? Mga kapatid, ito po yung usapin na gusto ho namin talakayin sa inyo para maintindihan ninyo where we are coming from. Kasi tayo, di po ba, tayo, obligado ka maging present. Pwede bang work from home ang isang driver? Pwede bang work from home ang isang security guard? Pwede bang work from home ang isang kusinero? Pwede bang work from home ang isang construction worker? Pwede bang work from home ang isang hardinero? Pwede bang work from home ang isang ang isang manggagawa sa istasyon ng radyo na obligado magpipindot dito ng mga gamit namin? Hindi kaya kayo lugi dyan, mga kapatid? Ano? Kumusta ka? Well, ang sabi dito ni Kuya Aaron. Ano? Kumusta Hindi, kita? napapaisip ako kung paano ba maging miyembro ng staff ng mga senador natin eh. Oo eh, dahil di ba tayo lugi doon? Kuya Aaron, ano sa tingin mo? Kasi tayo dito, no work, no pay tayo. Kahit may masakit sa ulo ko, sumasakit ang tiyan ko, may nararamdaman ako, papasok ako. Kasi pag wala ako dito, wala akong bayad. Pag wala akong bayad, wala akong pangkakain. Ngayon, kung meron kang leave, tinitipid mo yung leave mo. Hindi po ba? Kasi nga, ang hirap eh. Pero tayo pong lahat ay nag-aambag-ambagan para sa kanila. Huwag mo ikasasama ng loob nila ito, ha? Sana nga po tumatak ito sa kanilang isipan. Makonsensya naman kayo. Hindi po ba? At pinag-uusapan natin dito, kami, hindi kayo. Hindi laging ikaw. Hindi laging ikaw at ikaw na lang. Hindi lang ikaw ang tao sa mundo, ma'am o sir. Hindi ba? Paano naman kami? Kumustahin mo naman kami. Hindi ba? Kumusta ang mga nagpapagal na Pilipino para kayo mabigyan ng 8.57 billion pesos? Think about it! Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.